nanalo. Nanalo ka. Ana, yung pangalan ko sa Balik Chris. Grabe pa rin mo? Grabe pa rin. Ate Virginia 5. May jumbo niya ang anak ko. May 14. Ang sama ng dalawa. Dalawa daw. Eh, simula ka nung des. Ang dalawa nito. Maria Nieves Agura. Sunod po, Nerilet Daluyo. Yung lalaki ko may pagtutuot na yun. Basta wala Basta ako, taas na mo kami. Hindi pa ako. Hindi ako pa barangay ha. Gulo-gulo. Susunod po. Ano mga brother? Ito? Esperanza Obo. Maring Elma Jose. Yung isip niya, alam niya, mali yung nangyari sa kanya at may isaayos kung ano yung ano niya sa utak niya, yung trauma o yung stress na naging epekto nung ginawa ko sa kanya. Kasi kung hahayaan po natin yan, ayan, maging positive or negative. Positive, lahat ng lalaki hate na niya. Negative no, lahat ng lalaki sige lang. Pasok dito para siyang tindahan, kahit sino-sino na lang. Yun po yun. So dapat, kasi sa kanya po mapapansin yung mga bata. Kunting galit, layas. Kunting sinaway mo lang, las-las. Hindi kaya magpapakamatay. Halimbawa na lang po sa ibang bayan, may nangyari po. Hindi pinayagan yung 13 years old na maligawan ng nanay. Napahiya siguro, pinauwi yung lalaki eh. Kinabukasan, natagpuan na lang ng kapatid na Cavite. 50, dahil lang doon. Ay, hindi pinayagang maligawan. Napakasimple. Pero anong nangyari? Kasi hindi pinaliwanag ng magulang bakit hindi sila pinayagang maligawan. Basta hindi. Tapos, wala na. Siyempre sa isip ng bata, hindi naman natin sinasabing baka mahina yung utak ng bata na umintindi o kaya kung ano man. Dapat pinaliwanag na, anak, bata ka pa, huwag mo nang ligaw-ligaw. Yung ganun, lahat po nang gagawin natin kahit mga po, masaktan natin yung anak natin. Dapat sabihin natin, hindi ako galit sa iyo anak, pero yung sa ginawa mo, doon ako galit. Nasampan kita dahil nagalit na ako, sumusobra na yung ginagawa mo. Mali yung ginawa mo eh. Yung ganun po ba, ipaliwanag po ninyo sa kanila. Naiintindihan po talagang napakahirap maging magulang kasi hindi natin alam eh, sisigawan ba natin to? Kakausapin ba ng malumanay? O ano mang pwedeng gawin natin sa bata, di po ba? Pero ano, itry po natin lahat ng pwede natin gawin na makikita naman natin kung naging effective po ba yung ginagawa natin na yun. So yun po ang gagamitin natin. Kasi hindi, yun na, hindi po pare-parehas sa magulang, hindi pare-parehas po lang anak din po. No? Kaya sabi ko, huwag nyo nang pag-boyfriendin. Kaya lang, yung ibang magulang, ang naging sagot naman, eh mas maganda lang nakikita ko yung naniligaw sa anak ko, yung boyfriend niya. Para hindi na sila lumayo. Pero ang naging effect naman nun, tiwalang-tiwala ka. Yun pala, biglang na lumubo yung anak mo. Diba? Hindi kaya yung boyfriend niya, hindi lang pala anak mo ang ginagawang asawa, pati pala yung kapatid. Kasi open sa bahay nyo, nakakatulog, nakakauwi doon. Dapat may limit pa din po. Dapat i-ano ninyo na, ako ang nanay, ako ang dapat masunod habang wala ka pa sa gustong gulang, ikaw anak, kailangan kita kasi gabayan. Yun po, para magkaroon ng okay lang naman na parang barka-barkada kayo ng anak nyo. Kaya lang kasi may minsan kasi na dahil sa, tiwala na, hindi na ninyo na sasabihin ng kung ano, parang okay lang kay mama to, okay lang, hindi siya magagalit, hindi naman nagagalit mama ko. Hanggang sa, mapunta sila sa hindi maganda. Kaya, diba, parang hati yung isip na, paano gagawin ko pag gaganon ko yun. Pero yun nga, ang sabi ko, mas nakausapin ninyo yung anak ninyo, kung may problema man, sabihin sa akin, huwag kayong magtatago. Kasi minsan yung problema nila, tinatago nila kasi alam nila, lagi kayong nagagalit pag nagsasabi sa inyo. No?
pagka ano yung anak niyo nangungulit, tumigil ka, dami-dami ko. At naiintindihan naman natin yun kasi napagod kayo sa trabaho. Kaya lang, parang minsan kailangan din gawin ninyong priority po yung anak niyo na ano ba yun? Sige, sabihin mo. Ano bang tanong mo? Kasi minsan kaya sumusubok yung mga bata kasi hindi naman nila alam ano bang pakiramdam pagka ganun. Masakit yun. Ganun agad ang sabihin niyo. Diba? Kasi magiging curious po sila kung paano makipag-sexual intercourse. Ano ba yun? Diba sa mga magulang, hey, tumigil ka na makabastos ng bibig mo. Hindi po. Sabihin po ninyo. O kung hindi kaya po, pwede naman po kayong magpatulong. O sige, gusto mong malaman, halika dito. Kung gusto nyo medyo, pwede naman sa doktor, sa OB. Eh, kung kay Bausi, pwede din naman. Pwede na, O di kaya, pupuntahin sa akin, Para maanuhan natin, o kaya sa teacher. Kasi minsan po, kasi yun yung curiosity ng mga bata, yung parang, paano ba yun? Ano bang ganito? Eh kung hindi naman makukuha sa bahay talaga, manunood. Eh sa mga pinapanood, hindi po tama lahat eh. Diba? Kaya dapat din limit din tayo sa cellphone ha. Yung mga kinakausap, yung sinabi ko nung yung sa assembly po, yung mga ka-chat ng mga anak nyo, i-check nyo po, baka mamaya may mga nanghihingi ng mga picture, o pati kayo naliligo, binibidyohan pala, kahit sa PCR kayo, binibidyohan pala kayo, kaya kinukuha na ng picture, tapos sasend sa GC, 50 pesos, 100 pesos po ang bayad dun ha. Pati kaya yung mga nakalabas yung legs, mga nakashort sa bahay, nakapanty lang sa bahay yung mga anak ninyo, pinipicturean ng kapatid, o sino pa mang kapitbahay dyan, tapos ikakalat. Mamaya makikita na lang ninyo sa porn site, ano yung picture ng anak ninyo, yung ginawang model. So, ingatan po natin. Dapat i-check po natin. Kasi cellphone yan. Kayo naman siguro nagbigay niyan. O kahit ni regalo, sabihin nyo, ayan, regalo sa'yo yan, gagamitin sa school yan. Yun ang paggagamitan dyan. Pero, may karapatan din akong i-check yan. Kung kailan ko gusto. Kasi magagaling ang mga bata ngayon. May mga pang-pamilya na account, meron din pang, mga dami-dami account na nalalaman. Yung mga dump-dump na sinasabi nila. O yun, baka may mga ka-chat yung mga anak ninyo, kinukuhanan pala sila ng mga malalaswa, tapos iba-blackmail. Magulat na lang kayo, yung kaldero nyo, nabenta na, yung TV, nabenta na, kasi pina-blackmail, ikakalat yung picture. Kailangan po, malaman po ninyo agad yun. Kasi pagka, yun na yung natin, na pagka hindi po ninyo na-prevent yun, pagka naikalat po kasi yun, mahirap na pong bawiin eh. Matatanggal natin yung site. Pero pag may nag-save, pwede ulit po nilang i-upload yun. Hindi na po natin hawak yun. Tapos pag may picture na po kayo sa mga cellphone ninyo na mga nakahubo, nakahubad o kahit anong private part na nakuhanan po dyan, hindi na po pang-benta yung cellphone na yun. Pang-sira na, pang-tapo, ay hindi po naman yung tapo, baka mahanap o makuha, mapulog. Dapat po, na yun, pagtago na po yun. Di pwedeng ibigay sa anak, baka mawala. Ma-recover na naman po ulit. So yun, sa social media, mahirap. Kaya huwag na... Magandang hapon po. Ayan, pagpasensyahan po muna natin na mag-stop. Lang po ako, mag-share lang po ako sa inyo. Magandang hapon po ulit. Wala namang inaantok tayo. Ay, hapon ba? Hindi, kasi pag sa negosyo, ang sabi, good morning daw lagi. Magandang umaga para yung pasok ng pera, laging. Tama ba? Tama ba? So, yun po. Mag-share lang po ako sa inyo sa mga napapanahon issue. Huwag namang issue kasi lahatan na yun. Yung mga kaso po na natatanggap ng aming opisina ngayong 2025. So, lahat po yata napapansin ko din mga nanay po. May mga naka-attend naman po ng mga pa-seminar po namin or mga lecture namin regarding po sa mga karapatan po ninyo bilang babae. Yung RA 9262 po natin. Dito sana, So, familiar na po kayo doon. So, hindi ko na po i-discuss kasi baka makatulong naman po kayo. Tama po ba? Yan yung may physical, psychological, financial, physical. Tama po, yung number 1. Physical, psychological, financial, yung sexual or yung marital. Ang emotional po is kasama po siya sa psychological. Ang financial, kasama po si economic po doon. No? Yung hindi binibigyan ng mga sustento yung mga anak, lahat naman po masusustentohan. Yung binubugbog, sinasampal, o binubugbog po kayo ng pagmamahal lagi. Tama, diba? O, hindi na po yun.
lumikit, sabi. Ang sabihin nyo, sorry po ha, pasintabi lang po ha. Wala naman po pamukpok dyan. Sabihin nyo, baka naman yung sa'yo ang lumiliit. Sasabihin nyo, ang luwag sa inyo. O baka sa kanya naman lumiliit kasi sa kagagamit niya, lumiliit na, nag-isip. Kaya mga kuya, kung saan ginagamit. Kasi baka kung saan nila ginagamit, nangangain. Kaya lumiliit. Sabihin nila, maluwag. Samantalang nung bago pa yung mag-asawa, masikip yan, di ba? O sino nagpaluwag, di ba? Siya. Sasabihin niya, lumuwag, hindi. Sa kanya yung lumiit. Sasabihin niyang mabaho, abay sabihin naman kasi niya kung mag-aano kayo, kung maglalaro, di ba? Para pagka-uwi niya, nakaligo na kayo, nakapag-downy na. Kasi ang pinuntahan nila, sigurado yan, magpapabago. Ilang sunrocks ang gagamitin nun para walang amoy, di ba? Kaya sabihin niya, ang nasa isip nila, mas mabango si kabit. Kasi alam nila ano bang gagawin nila pagka pupunta doon, di ba? Ganun ang gagawin nila, di ba? Eh si asawa, ando nag-aasikaso sa bahay, mga anak, kaya pinagpapawisan kasingit-singitan. Eh dapat sabihin niya para mag-downy kayo, mamimili kayo. Downy, ano ba, Del, Ariel, di ba? Para magbango na kayo. Eh kung si asawa, si Basib agad pagpasok, eh talagang may maaamoy yan, di ba? O kaiihin ni Mrs., hindi man sinabi, syempre mapanghi. Ano yung dapat sabihin sa mga mister? Kung gusto mo, maging mabango ako lagi, sabihin mo kung aamuyin mo ako para magdadowny na. Hindi yung agad-agad, kasi alam mo naman sa bahay, ay nag-aasikaso, di ba? Pagka gano'n ng mag-asawa, walang pag-aawayan, tsaka hindi na maghahanap yan. Kasi, syempre, iba-iba ang gagamitin para parang iba-iba din yung ginagamit niya. Kasi minsan kasi po, hindi may iwasan sa isang mag-asawa, yun po kasi nagiging problema. Na minsan, si Mrs. pagod, hindi talaga mapagbigyan. Eh sabi nga, pagkapagod si Mrs. tapik-tapik muna. No? Tapik-tapik para makatulog. Kasi pagod po eh, di ba? Di kaya gumawa sila ng paraan para maano naman si Mrs. Eh kung pare-pareho lang din naman ginagawa, pasok lang dito, pasok doon, tapos na, di ba? Pero hindi dapat. Dapat naman merong, ano yung letter R? Mayroong ansa dapat, di ba? Kasi nga pagod, kailangan ikaw mismo ang gumawa ng paraan para ganahan. Hindi yung laging si asawa ang gumagawa ng paraan para siya ay ganahan. Dapat din, give and take po yun. Kung sinong pagod, pero gusto ni ito, hindi ikaw ang gumawa ng paraan. Di ba? Eh, mga babae pa naman, magaling yan magpatayo. Ewan ko lang sa inyo, kung kaya ninyo magpabasa. Magtatangka ba kayo dito? Yung mga anak nyo, ha? Takpan nyo. Puro ganun-ganun, di naman ginagawa yung dapat, nakatihaya lang. Ano naman, puro babae lang. Gumawa niya ng paraan. Pero wag naman pupunta sa point na si lalaki, hindi dapat bukas na pasukin, ay papasukin nila. Yung po ang bawal, ano? Yung mga napapanood kasi sa video, akala nasasarapan si babae, ang masakit po yun, di ba? Tayo nga na lumalabas, maliit, basta matigas, masakit, di ba? So yan po yung bawal, yung sodomy. Pagka-ayaw ni babae, ayaw po. Meron naman po mga babae pumabayag, pero basta alam ni lalaki kung paano ang gagawin niya, para hindi nasaktan po si babae. Gusto po ba ninyo malaman? Diba, yun po ang dapat hindi ginagawa ng asawa na lalaki sa babae kung ayaw. Kasi hindi naman po talaga yun intended para dun sa bagay na yun, kundi para maglabas ng dun sa katawan. No po. So, yun po. So, ano naman po natin, yung sa RA 926 na natin, ganun nakabilis. Wala na po kayong mga tanong doon. Pero yun po,
kayo pagka nagsampa po kayo ng kaso. Tulad po ng sa physical, kailangan meron kayo medical legal. Kailangan within 24 hours po, nakapagpa-medical po kayo. Kasi kung hindi kayo nakapagpa-medical within 24 hours, pasensya na po, pero hindi po ninyo magagamit as evidence yun. Opo, lagpas na po. Kailangan din po, magpa-medical po kayo sa public po, hindi po pwedeng private. Kasi po, pag sa private, pwede daw pong bayaran. Kahit kung hindi naman nauntog o wala namang sugat, sasabihin daw nung sa private, may sugat, pero wala naman po pala. So, kailangan po public hospital po tayo. Sa psychological evaluation, ito po kasi ang pinakabago. Ang sabi nila, pagka babae daw na asawa ang binugbog, hindi na kailangan. Kaya lang sa court po natin, sa ngayon, ang hinihingi ko, kailangan po meron tayong psychological evaluation. Kami po, wala po akong magagawa doon. Kahit ipagpilitan ko kung ayaw po nilang tanggapin, kailangan po natin sundin na kailangan po may psychological evaluation. Ito naman po, kahit private or public na psychologist ang gagawa, tatanggapin po nila. Ang private po kasi dati-dati 5,000 lang, okay na. Ngayon po, umabot na po ng 10 to 15,000 pataas po, depende po sa session, mahal po. Pero meron din naman yung ino-offer ang MSWD, yun po yung nakipag-coordinate po sila sa Mandaluyong, libre po yun, once a month, pero aabutin nga lang po siya ng 4 to 6 months. Depende po kasi pagka may holiday. Pero pagka talagang desidido po kayo, itutuloy po ninyo yun. Kasi ang psychological evaluation, pagka sinabing stress ka, may disorder ka doon, may kung anong PSPS ang nilalagay doon, yun po ay napakatibay na po. Kasi doktor po ang nagsabi. Opo, hindi na po pwedeng questionin yun na baka hindi totoo, baka hindi po. Kasi psychologist na po sila, trabaho po nila yun, makikita po talaga kung may trauma o wala. Pagka ang magiging result naman po sa psychological evaluation is wala. Hindi ko na po hahawakan yun. Kasi pagka wala po, ibig sabihin, wala pong trauma. So, ini-offer ko po na, or sinasabi ko po dun sa victim ko, mag-private lawyer po. So, wag kong sasama yung loob niyo ha, pagka gano'n, baka batukan ninyo ako, sabi mo, pa-psychological. Hindi po, kailangan po may makitang trauma. Pagka wala po, pasensya na po, sa private lawyer po kayo. Yun po yun. Sa sexual naman po, sa mga marital rape, sa mga nagahasa, safe lang po ito, kailangan din po magpa-medical yun. Kailangan din po na sasabihin kasi nila may oras, hindi po, wala pong oras yun. Kahit kailan, basta ganito ha. Kasi may isa akong kaso mag-asawa. Sabi niya nila, nalasing yung asawa ko, ay nalasing yung asawa mo, ginahasa ng kainuman. Eh, tama si lalaki. Pagkapasok, naligo, tinira si misis. O, sinong papamedical ko, sinong tamod ang makukuha doon? Kaninong tamod doon? Diba? Sinabi na ang ginahasa yung asawa niya, naligo siya, tapos ginamit niya yung asawa niya, ano ba natin gagawin na? E di, ang ebidensya natin, wala na. Halo-halo na. E di pagpa, natin, pa-medical, kasi sinuwag ang nakuha pa na tamod doon sa asawa, yung asawa pa ang suspect. Di po ba? So, dapat hindi po ganon. Same as lang sa mga bata po na ganun nga, may nangyari na hindi maganda sa kanya, tapos nagkaroon ng boyfriend, tsaka naman nagsabi, ang magiging labas po nun, yung gumawa sa kanya ng hindi maganda, yung nanggahasa sa kanya, plus si boyfriend, ang makakasuhan. Lalo kung yung boyfriend niya is nasa tamang edad. Nagets po? Kasi yung ibang hindi ko kakasuhan yung boyfriend ko, yung ano lang, eh paano nangyari, may ginagawa kayo ng boyfriend mo. Di parang nagtabunan yung ginawang panggagahasa sa iyo nung lalaki na yun. Sabihin pa natin na last year nangyari tapos January nagka-boyfriend. Di ba napatungan po? So ang nila doon, pag nagpunta po ng medical, pag nagtanong na may ganon, pinapadamay po yung boyfriend. Hindi mo pwede yung ganon. Kaya sa mga hindi naman desidido, halimbawa nagahasa yung anak mo, pero dahil ka mag-anak, tatay, o ano pa man, hindi kayo desidido, or wala pa sa plano kung magsasampa kayo, gulong-gulo yung isip nyo, pinaka-importante gawin, pa-medical po yung anak. Sa mga rape at sexual abuse, sa amin lang po yun pwedeng pa-medical. Meron po sa PNP, kasi ngayon meron po sa GBL. Sa damot po kasi ng mga rape victim natin, mga sexually abused na dito sa Bulacan, sumuko na po yung doktor namin. Kaya po lahat po sa Pampanga na po. Ang dami pong araw-araw nakakabulat-lat po eh. Parang pagkain daw niya, nakikita niya, diba? Kasi sa araw-araw po talaga hindi po nawawalan. Ang sources po natin, San Jose, Santa Maria,
San Ildefonso. At yun po yung mga karamihan po na nagkakaroon po ng mga cases na gano'n. So yung sa sexual abuse natin, hindi po pwede sa public at private, sa amin po yun, at saka sa JBL lang po. Yun po yun. Ang pwedeng pa medical. So sa pag-medical naman po, kailangan po magulang po ang kasama. Pinakauna, nanay o tatay. Kung wala yung tatay, nanay. Kung wala yung tatay, nanay. Pagka wala pareho, magulang, patay na, gano'n. O hindi na mahanap, tiyahin. O kaya kapatid. Kapatid muna. Pagka wala pong kapatid, lola. Kung walang lola, tiyahin. Mga gano'n po. Pagka walang wala, si Bausi, at saka si DSWD. Yun po yung sasama sa kanila. No? Kasi may iba pong kaso na may magulang naman, pero dahil nga, ito din pala, pagka suspect is father, ayaw ni nanay o ayaw nung babae na samahan, pwede po yung kapatid. Kung ayaw naman ng kapatid, lola. Pero kailangan po may written na pinapayagan niya na ang tatayo sa anak niya is ito kasi conflict po sa interest po ng nanay. Yun po kasi yung naging problema namin. Gusto natin isang payo kaso pero hindi po mapayo yung nanay. Kasi ang suspect tatay, suspect lolo, suspect stepfather. Yun po. So sa mga single parent po dyan, pagka na-in-love po kayo uli, at may anak kayong mga babae, as much as possible, sabihan na ninyo agad-agad yung lalaki. Huwag siyang, alam niyo yung lalapitan niyo, oo, at naiintindihan natin na gusto niya maging close sa anak niyo. Minsan kasi yung pagiging close na yun, nauulisan hindi maganda eh. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, kasi meron talagang naging stepfather na nagpakaama sa mga anak. Kaya lang, kalimitan po, yung mga yun eh, nakahaluan po ng hindi maganda. May isa din po ako, kaya nalate po ako kasi may isa din po akong kaso. Lolo po ang gumawa. Ang nangyari, si Lola, pinakiusapan, huwag na lang ituloy, papalayuin na lang daw si Lolo. Kaya lang after ilang months, babalik ulit si Lolo. Kasi ang sabi daw ng Lola, okay lang yan kasi hindi naman pinasok. O aantayin pa bang pumasok yun? Kasi sa simula pa lang, na ginawa ng lalaki, yung hindi maganda po, dun sa bata o dun sa babae, alam na po natin yung susunod. Kasi sinusubukan lang po nila, tama po ba? Tinetesting mo, papayag yung bata. Kasi pera po eh, una, sinalo yung Shopee. O pagkatapos nung nabigyan ng Shopee, kung magkano yung Shopee, nasa 500 plus yata. Malaki-laki din yun. Sa Lulumboy, nakatatlo sana siya dun, o 4 na babae, 150 lang. Tama po ba? Mga nakatulma doon. So yun po, di ba? Kaya lang imbis na babae siya sa iba, yung apo niya ang nakita niya. O pagkabayad mo sa Shopee, sinundan sa loob, niyakap, tapos hinawakan yung dibdib. O tapos sabi pa, gusto mo ba, dagdagan ko pa yung bigay ko sa yung pera. O di ko umuwi yung bata kasi gusto pa niya, hindi niya alam yung nangyayari sa kanya. E di, hanggang sa kung saan na napunta mo yun. Pero hindi, dahil alam ng bata na mali, nakaramdam siya ng hindi maganda, pumalag po siya. So nakatakas siya dun sa nangyari na yun. Kaya lang ang mali, nung sinumbong, si Lola, huwag na lang. Kasi pagka ginawa mo yan, mawawalan kang sustento. Yung tatay mo, ipapalayuin ka dito. Yung, alam mo yung parang inaano yung bata. So pagka ganun po, ang mangyayari po sa bata pagka ganun, lalayo na yung loob. Ayan, mayroon nang naglalayas, nagpapakamatay. Meron din po nagiging malandi na kung sino-sino na po pinapatulan. Yun po ang mga nangyayari kalimitan sa mga bata na ganun. Alam mo yung hindi na susuportahan, walang support na makuha kahit sa mismo na pamilya nila. So, dapat po open yung communication natin sa ating mga anak. Dapat kausapin po natin sila kung may mga problema. Kung may mga ganong pagkakataon man at talagang hindi ninyo maituloy kasi marami ng dahilan, mabigat ang dahilan ninyo. Kailangan po ipa-psychological evaluation ng bata. Para yung isip niya, alam niya, mali yung nangyari sa kanya at may isaayos kung ano yung ano niya sa utak niya, yung trauma o yung stress na naging epekto nung ginawa po sa kanya. Kasi kung hahayaan po natin yan, ayan, maging positive or negative. Positive, lahat ng lalaki hate na niya. Negative nun, lahat ng lalaki sige lang. Pasok dito, para siyang tindahan, kahit sino-sino na lang. Yun po yun. So dapat, kasi sa ngayon po mapapansin yung mga bata. Kunting galit, layas. Kunting sinaway mo lang, las-las. Hindi kaya magpapakamatay. Halimbawa na lang po sa ibang bayan, may nangyari po. Hindi pinayagan yung 13 years old na maligawan ng nanay. Napahiya siguro, pinauwi yung lalaki eh. Kinabukasan, natagpuan na lang ng kapatid na kabitin.
tapos, wala na. Siyempre sa isip ng bata, hindi naman natin sinasabing baka mahina yung utak ng bata na umintindi o kaya kung ano man. Dapat pinaliwanag na, anak, bata ka pa, huwag mo nang ligaw-ligaw. Yung ganun, lahat po ng gagawin natin, kahit mga po, masaktan natin yung anak natin. Dapat sabihin natin, hindi ako galit sa iyo anak, pero yung sa ginawa mo, doon ako galit. Nasampan kita dahil nagalit na ako, sumusobra na yung ginagawa mo. Mali yung ginawa mo eh. Yung ganun po ba, ipaliwanag po ninyo sa kanila. Naiintindihan po talagang napakahirap maging magulang kasi hindi natin alam eh, sisigawan ba natin to? Kakausapin ba ng malumanay? O ano bang pwedeng gawin natin sa bata, di po ba? Pero itry po natin lahat ng pwede natin gawin na makikita naman natin kung naging effective po ba yung ginagawa natin na yun. So yun po ang gagamitin natin. Kasi hindi po pare-parehas sa magulang, hindi pare-parehas po ng anak din po. No? Kaya sabi ko, huwag niyo nang pag-boyfriendin. Kaya lang, yung ibang magulang, ang naging sagot naman, mas maganda lang nakikita ko yung naniligaw sa anak ko, yung boyfriend niya. Para hindi na sila lumayo. Pero ang naging effect naman nun, tiwalang-tiwala ka. Yun pala, biglang na lumubo yung anak mo. Diba? Hindi kaya yung boyfriend niya, hindi lang pala anak mo ang ginagawang asawa, pati pala yung kapatid. Kasi open sa bahay niyo, nakakatulog, nakakauwi doon. Dapat may limit pa din po. Dapat ninyo na ako ang nanay, ako ang dapat masunod habang wala ka pa sa hustong gulang, ikaw anak, kailangan kita kasi gabayan. Yun po, para magkaroon ng okay lang naman na parang barka-barkada kayo ng anak nyo. Kaya lang kasi may minsan kasi na dahil sa, tiwala na, hindi na ninyo na sasabihin ng kung parang okay lang kay mama to, okay lang, hindi siya magagalit, hindi naman nagagalit mama ko. Hanggang sa, mapunta sila sa hindi maganda. Kaya, diba, parang hati yung isip na, paano gagawin ko pag gaganon ko yun. Pero yun nga, ang sabi ko, mas nakausapin ninyo yung anak ninyo, may problema man, sabihin sa akin, huwag kayong magtatago. Kasi minsan yung problema nila, tinatago nila kasi alam nila, lagi kayong nagagalit pagka nagsasabi sa inyo. No? Pagka yung anak nyo, nangungulit, tumigil ka, dami-dami ko. At naiintindihan naman natin yun kasi napagod kayo sa trabaho. Kaya lang, parang minsan kailangan din gawin ninyong priority po yung anak nyo na, ano ba yun? Sige, sabihin mo, ano bang tanong mo? Kasi minsan kaya sumusubok yung mga bata kasi hindi naman nila alam ano bang pakiramdam pagka ganun. Masakit yun, ganun agad ang sabihin nyo. Diba kasi magiging curious po sila kung paano makipag-sexual intercourse, ano ba yun? Diba sa mga magulang, tumigil ka na makabastos ng bibig mo. Hindi po, sabihin po ninyo. O kung hindi kaya po, pwede naman po kayong magpatulong. O sige, gusto mong malaman, halika dito. Kung gusto nyo medyo, pwede naman sa doktor, sa OB. Kung kay Bausi, pwede din naman. Pwede na, O di kaya, pupuntahin sa akin, para maanuhan natin, o kaya sa teacher. Kasi minsan po, kasi yun yung curiosity ng mga bata, yung parang, paano ba yun? Ano bang ganito? Kung hindi naman makukuha sa bahay talaga, manunood. Sa mga pinapanood, hindi po tama lahat eh. Diba? Kaya dapat din limit din tayo sa cellphone, ha? Yung kinakausap, yung sinabi ko nung yung sa assembly po, yung mga ka-chat ng mga anak nyo, i-check nyo po, baka mamaya may mga nanghihingi ng mga picture, o pati kayo, naliligo, binibidyohan pala, kahit sa PCR kayo, binibidyohan pala kayo, kaya kinukuha na ng picture, tapos sasend sa GC, 50 pesos, 100 pesos po ang bayad dun, ha? Pati kaya yung mga nakalabas yung legs, mga nakashort sa bahay, nakapanty lang sa bahay yung mga anak ninyo, binibidyohan ng kapatid, o sino pa mang kapitbahay dyan, tapos ikakalat. Mamaya makikita na lang ninyo sa porn site, yung picture ng anak nyo, yung ginawang model. So, ingatan po natin. Dapat i-check po natin. Kasi cellphone yan. Kayo naman siguro nagbigay niyan. O kahit may regalo, sabihin nyo, ayan, regalo sa'yo yan, gagamitin sa school yan. Yun ang paggagamitan dyan. Pero, may karapatan din akong i-check yan. Kung kailan ko gusto. Kasi magagaling ang mga bata ngayon. May mga pamilya na account, meron din mga dami-dami account na nalalaman. Yung mga dump-dump na sinasabi nila. O yun, baka may mga ka-chat yung mga anak ninyo, kinukuhanan pala sila ng mga malalaswa, tapos iba blackmail. Magulat na lang kayo, yung kaldero nyo, nabenta na, yung TV, nabenta na, kasi pinablackmail, ikakalat yung picture. Kailangan po, malaman po ninyo agad yun. Kasi pagka, yun na yung natin, na pagka hindi po ninyo na-prevent yun, pagka naikalat po kasi yun, mahirap na pong bawiin eh. Matatanggal natin yung site, pero pag may nag-save, pwede ulit po nilang i-upload
Mag-picture na po kayo sa mga cellphone ninyo na mga nakahubo, nakahubad o kahit anong private part na nakuhanan po dyan. Hindi na po pang-benta yung cellphone na yun. Pang-sira na, pang-tapo, ay huwag naman ninyo itapon, baka mahanap o makuha, mapulog. Dapat po, ano na yun, pantago na po yun. Di pwedeng ibigay sa anak, baka mawala, ma-recover na naman po ulit. So yun, sa social media, mahirap. Kaya huwag na kayo mag-picture-picture o kaya video-video, no? Pag may mga kadate kayo, huwag na. Pag alam niyo may sabit. Tayo na ano, kasi hindi naman natin alam, no? Baka maiwanan mo, maraming picture ng mga lalaki o mga babae doon. Eh, bigla kang nasagasaan daan. O, di makikita, baka mamaya hindi ka pa inibig sa maganda. No, iano mo na lang sa ilog yan, madaming babaeng ka-chat, di ba? Kaya mag-ingat po tayo sa mga pinipicturean natin kung pinukuhanan ng video. Yan po ang ano ngayong panahon ngayon. Mahirap po yun. Kaya nga, pwede tayo ng mga usain na nakasisain. Yun na yung online sexual abuse na nangyayari sa mga bata. Kasi through ano na po social media na po siya. Hindi na po siya personal, social media. Tapos yung mga kumukuha pa, mga Visayas, Mindanao, mas worse sa ibang bansa, paano po makakas diba? Natawa na doon. Kasi ito ang tatandaan natin kasi kahit tayo matanda, may jowa tayo nasa ibang bansa. Nagsasend tayo ng, di ba? May mga picture-picture. Patingin nga ako, namimiss ko na yan Namimiss ko na yung tambok-tambok na yan. O, pakita mo na. O, pinicturan mo, sinend mo. O, mamaya, mahak yung cellphone ng isa, nakita picture mo, may mukha ka pa. O, nakadila ka pa doon. Lumabas na. Hindi kaya, boyfriend lang yan. Nagkahiwalay pa kayo. O, hate mo na siya, may bago ka na. Iba-blackmail ka niya. Pag di ka nakapagkita sa Jansis, di kakalat yung picture mo. Di ba na? Diba? Kaya mag-ingat po tayo sa mga sinisend natin. Sabi nga nila, walang forever. Diba? Yung mga sinisend ninyo, bawiin na ninyo agad. Kaya lang, nare-recover yun, ha? Wala na. Pagka may mga sinend kayo, Diyos ko. May isa akong kaso, teacher pa naman yun. Oo, nare-recover yun. Kahit Send. Kasi pag nag-send siya, binibigyan siya ng $2. So, gusto naman. Yun pala, naglalaki. Sabi ko, ang tanga mo naman, once a year lang umuwi yung lalaki. Kahit mga 2-3 beses lang kayo na mag-contact, okay na yun gaga, pinakita yung jowa niya, tricycle driver. Hindi na galit yung lalaki, ilalabas na yung video nila. Diba? Sana ganun kabait. Kasi nung pinuntahan namin, inano talaga, sige, yung cellphone, inigay sa akin. Wala nang wala nang labas. Paano kung hindi? Hindi makahabol kasi nasa ibang bansa na. Wala. Forever na yung picture ninyo. Hanggang sa mag-apo-apo na yung mga anak ninyo. Andun pa yung mga ninyo. Pwede naman itanggi yun. Sabihin ninyo, na-edit lang. Kaya lang, mukhang-mukha ninyo. Baka mamaya may mga naging karelasyon na ikaw to makita yung nunal dito talaga dito yung Facebook na yun. Wala na. Kaya ingatan po natin yung sarili natin. Tsaka sa mga nagtatrabaho sa barangay, pagka may mga kliyente, sensitibo yung pinag-uusapan o kaya yung kaso niya, pagka nakakuha ng video o di kaya mahilig kayong mag-post, mag-reels, huwag po ninyo na makilabas yung mga gano'n. May mga kaso po na tayo ngayon, yung privacy app. Pagka hindi pumayag po yung tao na i-post mo yun, huwag niyo pong i-post. May na-aksidente, nakabulat-lat na lahat ng katawan, hiwa-hiwalay, pinitsuhan niyo, pinost niyo. Huwag naman po gano'n. Kasi hindi naman siya pumayag Tsaka yung sa mga ebidensya na gamit ay CCTV, pagka private po ang may-ari, hindi po natin pwedeng agad-agad gagamitin yung kung hindi pumayag po yung may-ari ng CCTV. Kailangan po may titirmahan po sila na ako si ganito, pumapayag na gamitin yung CCTV ko sa kaso ni ganito. Pagka hindi pumayag po yung may-ari ng CCTV, hindi po natin mapipilit yun. Parehas lang po sa witness na tao. Pagka ayaw po mag-witness, kahit kami mga polis, hindi ka namin mapipilit. Pero yung mga CCTV sa mga business establishment, yun po, mayroon pong ordinance yung munisipyo na ibigay po nila yun as an aid. Gagamitin lang po namin tulong para makapag-imbestiga, pero hindi din po magagamit bilang evidence. Kung hindi pumayag si may-ari ng halimbawa, 7-Eleven. Kung hindi pumayag yung manager doon, hindi po. Kasi sinong tatayo sa court? Siyempre si manager. Siya ang tatayo doon. Pag di pumayag po hindi, pero tutulong lang po sa amin para mag-imbestiga. Pero hindi magagamit as evidence. So yun po ang kailangan. Si barangay naman po, kasi government naman, kung sino yung operator ng ating CCTV, siya po ang bigger ang doon sa privacy. Siya rin po ang tatayo. Na i-aalaw po
kahit hindi CCTV talaga nakakabit sa CCTV ng kapitbahay, yung mga kapitbahay natin marites. Dapat po yung sinasabi natin ay totoo ha. Kasi pwede po kayong masukan ng paninirang puri. No? Yung mga namamalo ng anak, disiplina, pero sa tingin ninyo, abuse pala. Sabihin ninyo, inaabuso yung anak, yun pala, napalo kasi madaling araw umuwi, minor, tapos lasing pa. Di syempre pinalo. Kagalit mo yung kapitbahay mo, mag-report ka. Oy, dito sa may binyang cycle, may pinapalong bata, papatayin na ng magulang. Nang walang dahilan, ganun pa agad. Pupuntahan yun pala, dahil lasing na, umuwi yung anak. Dahil galit ka sa kapitbahay mo, gano'n. Pati trace po yung number ninyo kung gusto talaga. Kaya sa pag-report po, lalo na yung yung top natin na emergency, kung meron sa inyo, na na ba dito, na share yun? Ay, hindi ba? Buti naman, hindi na Kasi meron tayong one top na iaano mo yun, emergency at binyang second, iaano mo lang yun, pupuntahan agad ng police. Ngayon, maraming nanluloko na, nakasampu yata kami ng last week, tapos go for emergency, tapos hold up pa. Pinupuntahan, wala naman, may naglalaro. Ang tinuruan namin yun, mga barangay staffs lang. Dapat hindi ganun. Pag may mga ganun tayo, parang 911 po yun Kaya lang within Bukawi lang siya. Pag meron po kayo nung app na yun, huwag naman po ninyong gawin laruan kasi baka may nangangailangan talaga ng tulong ba sila? Mawawala pa. Diba? Ibig na sila ako nang matulungan, sila ba wala, may iwan kasi akala lumulukulan. May mga tanong po ba sa mga karapatan po ninyo o sa mga gusto po ninyong malaman? Baka may mga tanong po dyan? Pwede ko magtanong po. Ang po ay may ano po? May tatanong kayo na sige po. Thank you, senyor. Late po ba kayo nagbabayad? Ano na lang, layasan na lang ninyo. Hindi, totoo po. Layasan na lang ninyo. Tapos sabihin nyo, huwag na kayo manuwa dyan, nagmumurayan pag late kang magbayad. Ano kasi ngayon kung tutusin kasi bahay na yun, para kung halimbawa ako nakikitira ako sa isang bahay, mayroon sila, ginagawa akong alila, wala akong magagawa, nakikitira lang po ako. Pero dapat hindi ganun ang gawin. Kaya lang kasi, may idadahilan kasi yun, nalilate lagi ng mabayad. Sasabihin lang po nun. So, mas maganda po kung may mas maliit bagay. Nabidyoan ni ate. Nabidyoan mo, biglang pumasok. Nakahubad? Baka may video na yan. Nakasama sa bahay. Hindi kumakabaw? Sino yung project? Nag-ano ko na yung di ba papalit ako? Hindi mabulat. Yung may-ari na yung project. Ano ba? Ay, yung sabi yung mahaba. Yung mahaba. Wala sa bunga. May tanong nyo. Tanong nyo. Kaya papaalisin ka. Dati Meli. Meli nga din pala. Kasi alam mo kung pumapasok ka sa hindi ko mag kasi may mga hindi ko pero diretso Sila po araw maalis sila. kasi bahay lang sa bahay. 3,000. Baka mami yun sabihin umalis ka dyan. Sabi mo. Pagka hinahayaan mo yan, namimihasa. Diba? Pagka tinatayuan, wala po talaga. Araw-araw, kahit tulog kayo siguro, pagkaanuhan kayo ng asawa mo. Bigla, diba? Parang maninil. Yung pala, maninilip. Kasi narinig niya, may umuungol.
Pagka pinapill up mo, sabi mo anong oras na. Pwede rin ma'am, Ayaw na videoan daw nila. makeup mo. Tapos, Isa na lang, hindi ka Kasi ano, kasi evidence na matatawag po natin yun. Para at least, Ay, masasabi pa yan kasi ang yan. usap ko, makatapos natin, ma-block natin. May video pa yan. Hindi nakakabayan, ito ang trespassing. Kaya nga, sabi mo, umalis sa kanya. Paalam mo rin sa kanya, alas 2 po ang panawag.
hapon. Wala na ba magtatanong? Palakpakan po rin natin. Wala kayo, hindi na po nagpunta ka na ito. Ma'am, hindi ko na po kayo may hatid ha. Tatapusin ko lang po ha. Ma'am, thank you po. Ako na po po, PNP, Bausi, Ma'am Lenny Mayros. Thank you po. Thank you po. Dadaan po ako. Ay, bullpen. Padaan po muna ako. Hindi live. Ay ma'am, kung may padrino. Padrino, yun nga pong mahirap. Yun ang mahirap eh. Pero, May padrino. pero basta i-demanda mo lang, okay lang po yun. Thank you. True. Ano ang laman ng grocery na bigay ng binyang? May mga presyo pa. OFD. OMG. Diba? Yeah. Oh. Gosh. May isa pa. Oh my gosh. Bena. Ano na? Spaghetti, chocolate, today's Vena, Carne Norte, dalawa, luncheon meat, dalawa, Skippy, my favorite butter, Alaska, Chips Ahoy, mango, Pringles, and socks. So, thank you so much. Thank you so much.